Good day everyone, my name is Karen Efangarim. I'm from BPAC 2021. My topic is the top 5 benefits of training and development. Objectives. Training and development enhance employee skill, fostering higher job performance and productivity. It cultivates a motivated workforce, boosting morale and job satisfaction. Continuous learning ensures adaptability to evolving industry trends, promoting innovation, employee retention, and improves as individuals feel valued and invested in, leading to a more resilient and a competitive organization. Sa objective dito, nakikita natin na ito ay nagbibigay daan sa magandang pagganap sa trabaho at mas mataas na production bilang isang empleyado. Ito ay nagdadala rin ng masigla at kasiyahan sa trabaho, habang ang tuloy-tuloy na pag-aaral ay nag-aangat sa kakayahan ng bawat isa na makisabay sa nagbabagong trend sa industriya at magtaguyod ng inobasyon. Ang pagsasanay na ito ay mabuti rin para sa mga empleyado dahil pakiramdam nila sila ay pinapahalagahan at iniimbestihan, sila ay invested ng kumpanya. Ito ay nagiging sanhi ng isang mas matibay at makakompetensyang organisasyon. Una, retains employees. Retention is a major challenge for employee, but retaining strong workers can be achieved through career development. Dito sa retain employees, ito ay isang mahusay na oportunidad para sa pagsasanay. Sa parang ito, mapapanatili ang mga empleyado. Ang regular na pagsasanay ay nagbibigay hindi lamang sa bagong kasanayan, kundi pati na rin sa pakiramdam ng pagpapahalaga mula sa kumpanya, pagbibigay ng klarong landas para sa professional na pag-akyat at pag-unlad. Ito din ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga empleyado na manatili at magtagal sa kanilang trabaho. Ang investment sa pag-unlad ng kasanayan ay naglalayong mapabuti hindi lamang ang kakayahan ng empleyado kundi pati na rin ang kabuuang kahusayan ng kumpanya. Number 2, develops future leaders. Targeting employees with the skills for future leadership can be vital in establishing a business for growth and evolution. Leadership talent can be acquired through new hires, or HR professionals can select current employees as managerial candidates. So dito, ang target ng kumpanya talaga yung mga new hires, mga bago nilang hinahire, tine-training nila. Pag nakita nilang pwede, ginagawa nila ng paraan para makapagsanay. Ang organisasyon o institusyon na naghahandog ng pagsasanay at development program ay dapat magtaglay ng mga modules na naglalaman ng mga kasanayan sa pamumuno, interpersonal na ugnayan, strategic thinking at problem solving. Ang mga karanasan sa real-world scenarios at mentorship ay mahalaga rin sa paghubog ng leader. Importante rin ang pagbibigay ng oportunidad sa mga participant na magamit ang kanilang natutunan sa praktika. Sa ganitong paraan, nakabubuo ang programa ng mga leader na handang humarap sa mga hamon o pagsubok. Number 3, empowers employees. Leaders who feel empowered within the workplace will be more effective at influencing employees and gaining their trust. Consequently, those employees will feel a greater sense of autonomy, value, and confidence within their work. Dito naman sa empowers employees, ito ay nagbibigay sa kanila ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang maging mas epektibo sa kanilang magawain. Yung mga task nila, kumbaga, binibigyan sila ng task para makita kung effective ba sila as a
as a employee. Ang ganitong proseso ay nagbibigay ng tiyak na antas ng kumpiyansa sa sarili, nagpapahusay ng moral at nagpapabunga ng mas malalim na engagement sa trabaho. Bukod dito, nagbibigay ito ng oportunidad para sa personal career at saka sa mga advancement kung ano yung mas makakaya mo pang gawin. Number 4, boost workplace engagement. Finding ways to foster the consistent engagement of employees can diminish boredom in the workplace, which left unchecked can create feelings of dissatisfaction and negative working habits. Dito naman sa boost workplace engagement, upang mapabuti ang engagement sa trabaho, sa pamamagitan ng training at development, mahalaga yung may karanasan sa user-friendly, gumamit ng mga platforms o tools na madaling gamitin at magbigay ng positibong karanasan sa mga empleyado. Personalisadong pag-unlad. Ayon sa pangangailangan ng bawat empleyado, tiyakin ang training at development ay naaangkop sa personalidad ng kanilang mga tunguhin sa trabaho, feedback at recognition. Magbigay ng maagang feedback at kilalanin ang mga nagtatagumpay sa kanilang mga pagsisikap sa training. Tapos, suporta mula sa leadership. Manggaling ang suporta mula sa mga leaders sa organisasyon sa pamamagitan ng pagtatag ng kultura, ng pag-aaral at pag-unlad. The last one is build workplace relationships. Providing opportunities for employees to explore new topics, refine their skills, and expand their knowledge can help your team members bond with each other. Sa pamamagitan ng regular na komunikasyon at pakikipagtulungan, maaari magkaroon ng masusing pag-unawaan sa pangangailangan ng bawat empleyado. Ang pagbibigay ng oportunidad para sa mga spiritual, pang-emotional at pang-professional na pagpapalakas sa ugnayan sa trabaho. Ang mga team building activities at workshops ay mabisang paraan upang mapalakas ang samahan at tiwala sa pagitan ng mga miyembro ng koponan. Sa pamamagitan ng maayos na pagsasanay at pag-unlad, maaari mapalakas ang kapasidad ng bawat isa na magtagumpay sa kanilang mga responsibilidad. Paminsan-minsan, 'di ba, may yung sa isang kumpanya may team building na ginagawa para mas magkaroon tayo ng communication, magkaroon tayo ng bonding sa isa't isa at para makilala na rin natin yung bawat isa sa atin, lalo na sa mga katrabaho natin. Ito po yung aking Bible verse. Philippians verse. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Sabi dito, hindi ka dapat magmalaki at magpakita sa sarili na magpapansin sa iba, sa halip na maging mababa ang loob at ituring ang iba na mas mataas ang halaga kaysa sarili. Hayaan natin na makita ng ibang tao yung halaga natin. Hindi dapat tayo yung manguna na bibida tayo na ito yung kaya kong gawin, ganyan. Hayaan natin na i-value tayo ng ibang tao. Yun lang po. Thank you.